Para sa mga hindi naniniwala, ang mga mahiwagang nangyayari sa ating paligid nangangailangan ng siyentipikong basehan. Pero para sa mga naniniwala at nananampalataya, may kahulugan ang mga nakikitang senyales at imahe kahit pa sa mga puno. Sa cellphone video na ito nakuha ng isang residente ng Silay City sa Negros Occidental, kitang-kita kung paanong pinagkakaguluhan ng mga tao ang isang puno. Ang puno ng palmang ito kasi, di umano, naghihimala. Pinuntahan namin ang di umano'y milagrosong puno. At dito namin nakita ang tila nakaukit ditong misteryosong imahe. May taas itong 2 dangkal at nahahawig daw sa imahe ng Our Lady of Fatima. Ang may-ari ng puno, ang pamilya ng aktor na si Dwight Gaston. My sister, si Manang Betty, she planted some palm trees here. And previously, there's been no phenomenon until the discovery of that image. It was like watching a real live Himala phenomenon. And then one old woman started wiping. Ginanon niya yung image, tapos ginanon niya. Ayun na, labasan na yung mga handkerchiefs. Somebody posted on Facebook, and that was it. Hundreds and hundreds of people started arriving. Umaga ng July 6, nung unang natagpuan ng 16 anyos na si Lariel, ang imahe. Tumatambay kami dyan. Naisipan ko na kunin yung bunga. Pagka kuha ko ng bunga, lumitaw yung imahe niyan. Agad daw niya itong ipinakita sa tiyuhin niyang si Chris. Talagay po to dito. Nung napag-isipan ng pamangkin namin na tanggalin, tinanggal to, tapos yun, lumabas na yan. Matapos ang 1 linggo, nagsimula na raw dumagsa sa puno ang mga tao. Pero ayon kay Chris, hindi raw ito ang unang beses na nakita niya ang tila imahe ng birhen sa puno. Last year, napansin ko na ho yung Mary. Tapos, ang unang Mary ko po nakita, gano'n na gano'n din yung itsura niya. Kaso, opposite po siya sa lokasyon niya ngayon, nasa likuran po siya. Hinala ni Chris, may mensahe raw na nais iparating ang birhen sa kanyang mga kabaryo. Marami pong religious groups na nagsisiraan. May isang Panginoon lang naman tayo na sinasamba eh. Dapat kako mag-isa na lang. Baka siguro yun yung dahilan niya or reminders na po sa mga tao. Sa ngayon, toka-toka sa pagbabantay sa puno ang pamilya ni Chris. Nagtayo pa nga sila rito ng maliit na altar para sa mga nagdarasal. At dahil may ilan din daw na nagkaka-interes na makakuha ng kapiraso ng milagrosong puno, minabuti niyang sila na lang ang tigapunas ng mga tuwalya ng mga tao. Nilagyan na rin nila ito ng barikada at gate na gawa sa kawayan. Kahit kalat na ang dilim, walang humpay pa rin ang pagdating ng mga taong umaasang mapaghimalaan. Kaya ang barangay nagtalaga ng mga tanod na magbabantay sa puno. Dito namin nakilala si Mang Rolly at ang 1 taon at 3 buwang gulang niyang anak na si Baby Kimberly na magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw nakakalakad. Kapansin-pansin din na bahagyang malaki ang ulo nito. Isang albularyo raw ang nagsabing may tubig ang bata sa ulo. Ang ama ni Kimberly na si Mang Rolly, dahil kapos sa perang kinikita mula sa pagde-delivery boy, ni minsan, di raw niya naipatingin sa doktor si Baby Kimberly. Sa halip, ang naging takbuhan niya at ng kanyang misis, ang naghihimala raw na puno ng palma. Matapos lang daw ang 1 beses na pagbisita sa puno, nagsuka ang bata matapos itong punasan ng tuwalyang ipinahid sa imahe. Oo, dati hindi kasi sumusuka. Nung sumuka na siya doon mismo sa tapat ni Mama Mary. Yun lang ang gusto ko. Siyempre, gumaling yung anak ko. Yun lang ang hinihingi ko sa kanya. Wala lang akong ibang hingin. Pag meron kang tinatawag na hydrocephalus, nagbabara, nag-accumulate yung tubig. Mas ang gamot sa hydrocephalus is surgery. Kung hindi mo operahan yun, hindi talaga mawawala yan. Dahil sa ganitong mga kwento-kwento, umaasa rin
ang 65 anyos na si Aling Lilia na mapagaling din ang halos 3 taon na niyang pananakit ng tiyan. Hindi ko kaamo sina iya. Hindi ko na kamo yan daw may dagasuko diyo. Ilang beses na rin daw siyang nagpatingin sa doktor at sumailalim sa iba't ibang mga pagsusuri. Pero ni isa, wala raw makapagsabi ng kanyang sakit. Ginabaton ko na lang kung ano man mangyari sa akon. At katulad ni Baby Kimberly, matapos ang pagbisita sa di umano'y milagrosong puno, gumaling daw ang pananakit ng kanyang tiyan. Pagka mag-upo ako, may maramdaman ako nga parang masakit. Parang hindi ako makahinga kung mag-upo ako, parang nagagano. Pero ngayon, magaling na ako. Noong December 5, 2012, pumunta siya dito para pa-ultrasound ng right upper abdomen. So far, negative ang findings niya. Ibang factors, pwede rin mga gastritis or hyperaciditis, pwede rin sa bituka, intestines, pero hindi covered yan ng ultrasound. Inanyayahan namin si Aling Lilia na muling magpasuri sa doktor matapos mawala ang sakit niya sa tiyan, pero tumanggi ito. Lahat naman tayo, every day we feel some pain, some aches. Minsan kahit wala kang ginagawa, nawawala naman talaga yung sakit eh. Ang matinding paniniwala raw sa ganitong mga pangyayari, nakaugat sa ating kultura at kasaysayan. Bago dumating yung mga Espanyol, meron na tayong sariling paniniwala, no? Naniniwala din tayo na tayong mga tao pag namatay, nagiging mga anito tayo. At yung mga anito na ito, sila'y bumabalik sa mga puno, sa mga halaman, sa mga bato. Now, nung dumating yung mga Espanyol, tinanggap ng mga Pilipino yung Katolisismo, pero hinalo nila yung kanilang mga practices dito. Para naman malaman kung ano ang maaring dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong marka sa puno, sumangguni kami sa isang eksperto. Pwede itong ma-explain through physiological discoloration. Naturally occurring siya sa mga halaman katulad nito. Nag-create sila ngayon ng mga irregular shapes. Posible rin na may mga insekto, sinasak nila yung sap. Para masubukan kung magkakaroon din ng marka ang ibang puno, kumuha kami ng bunga mula sa katabi nitong puno. Kita niyo po, ito puting-puti. Wala akong kahit naguhit o ano dahil nga po balot na balot siya. Ngunit nung inspeksyonin ang tinanggal na sanga, Kung makikita nyo, mga insektong yan, maaaring nagkukos ng mga discoloration. sinubukan din naming umukit sa isang puno gamit ang matalas na stick at kutsilyo. Pero maliban sa matigas ang stem ng puno, madulas din ito kaya nahirapang gumuhit ng diretsyong linya. Kung bakit din tila nahahawig daw ang nabuong marka sa imahe ng Birhen, nananatiling malaking palaisipan para sa mga eksperto. Ang hindi natin ma-explain, pwedeng nagkataon lang. Pero kung simbahang Katoliko ang tatanungin, reports like that should undergo official inquiry by the church. We do not dismiss it outright for the reason that we respect people's perception, people's experience and sentiments. The church does not immediately jump into it by saying that it is approved. basta tungkol sa himala, asahan nating mapupukaw ang interes ng marami, pati na ang kanilang imahinasyon. Pero ang ganitong mga pangitain, kailangan munang masuri bago ibuhos dito ang pananampalataya.